Allah sallallahu alaihi wasallam sa hadith at-Tirmidhi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi as-salah. Ang kauna-unahang itatanong sa kabilang buhay ay ang salah. Sabi ng Allah sa Quran, fawailul lil musallin. Sabi ng Allah, fawailul lil musallin. Inulit-ulit natin, no? Fawailul lil musallin, sabi ng Allah. Kaparusahan sa mga taong nagdadasal. Allahu Akbar. Nagdadasal, kaparusahan. Paano kaya ang hindi nagdadasal? Again, paparusahan daw ang mga nagdadasal. Fawailul lil musallin. Paparusahan ng mga nagdadasal. Ano naman kaya ang hindi nagdadasal? Ilang parusa? Doble-doble ang parusa. Sinong nagdadasal? Napaparusahan. Alladhina hum 'ala salatihim sahun. Yaong mahilig manood ng kardo. Hihintayin mo nang matapos bago magsala. Yung laging nagpapahuli ng sala. Alladhi yata'akkaru bis-sala. Ibig sabihin, nagdadasal ka na, palate-late ka pa, hulog ka rin sa impyerno. Nahulog nga sa impyerno, nagpapahuli ng sala. Paano naman kaya ang mahinang sa sala? Di, mas masusunog ng masusunog. Awal mayo, sabi ni ate, natamaan. No, tabi-tabi po, bato-bato sa langit, ang tamaan may bukol. Yeah. Inna awwala, ang kauna-unahang itatanong sa kabilang buhay ay ang salah. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kapag successful daw ang sala mo, hindi yung parang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, sabi Allah, para kang hinahabol, may magnanakaw no? Dapat, when you say Allahu Akbar, and you feel that Allah is really good, na kahit ano mang dumating na unos, ano pa man dyan, wala kang pakialam because Allah is great. Bismillahirrahmanirrahim. Iniintindi mo yung bawat binabasa mo. Ang problema mo, hindi mo naiintindihan yung binabasa mo. Kaya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kasali yun sa parurusahan ng Allah. Yung magnanakaw, al-muflish. Yung mga lugi sa kabilang kasi pa-as-if, para sabihin mayaman, Allahu Akbar. Hindi biro ang maraming obligasyon sa buhay. Sabi ng Allah, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. At babangunin sila sa kabilang buhay na mga bulag. Allahu Akbar. Sino man ang mga taong umayaw sa pagsasala, mga taong ayaw maniwala, mga taong ayaw sumunod, mga taong may sakit sa puso, mga taong ang kanilang mga tenga na para bang may nakatakip. وَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Meron silang mga puso na para bagang walang tibok. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Meron silang mga tenga na para bagang wala silang narinig. Ulaika kal-an'am. Sila yaong mga tao na para bang mga hayop. Balhum adal, mas masahol pa kaysa hayop. Kaya naman ang sabi ng Allah, sino mang umayaw sa kanyang paalala ay bubuhayin sa kabilang buhay na bulag.
at magrereklamo siya sa Allah. Sasabihin niya, Qala Rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, bakit mo ako ginawang bulag sa araw na ito samantalang ako ay nakakakita nung ako'y nandoon sa mundo? O di ba, sarap ng ating tanungin? Sasabihin ng Allah, Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha. Yan ay resulta dahil dumating sa iyo ang nag-lecture, dumating sa inyo ang nagpaalala, pero kinalimutan mo. Wa kadhalika al-yawma tunsa. Kaya sa araw na ito, ikaw ay kakalimutan na. Allahu Akbar. Kakalimutan na. Sabi ng Allah, wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih. Ganyan namin gagantimpalaan ang mga taong nagsipaggawa ng kabutihan at nagsipaggawa ng kasamaan. Wala azabul akhiratu ashaddu wa abqa. Sabi niya, ngunit ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang matindi. Matindi ang parusa, mga kapatid. Matindi ang parusa ng Allah. Bakit sa araw na makita ng sangkatauhan ang parusa ng Allah ay kakalimutan niya ang pagmamahal niya sa kanyang anak? Sa tindi ng siksa ng Allah, kakalimutan mo na mahal mo ang husband mo. Kakalimutan mo na mahal mo ang iyong anak. Alam niyo po ba? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, pag dumating sa kanila the moment na makita ng tao ang apoy na naglalagablab, kapag nakita ng tao ang apoy na naglalagablab, anong sasabihin niya? Anong sasabihin niya? Mga kapatid, wallahi, I know ang mga magulang, sobra ang pagmamahal sa kanyang anak. Tama? Pag nagkakasakit ang anak, sino ang hindi natutulog? Ang tatay? Ang tatay, anong ginagawa? Humihiling. Sino nagpupuyat? Hanay. Sobrang sakripisyo mo, nanay, nang halos, nung pinagbubuntis ang mga bata, halos ang kalahati ng iyong katawan ay nasa hukay. Tama? Sa sobrang pagmamahal mo sa iyong anak, halos ayaw mong padapuan ng lamok. Sa sobrang pagmamahal. Sa sobrang pagmamahal mo sa iyong anak, halos hindi mo siya mapag-aral sa madrasa basta makapunta lang sa magandang school. Tama, mali? Tama. Sa sobrang pagmamahal mo sa iyong anak, nakikita mo hindi nag-hijab, sa iyo ay okay lang. Pinagsusot pang ng spaghetti. Sige, mag-spaghetti ka kasi bata ka pa naman eh. That is unconditional love of the mother sa kanyang anak. Pero mga kapatid, mga lusog sa tiyan, the moment that you will see the fire in front of you, mag-iiba ang sitwasyon. Anong sasabihin mo? Anong sasabihin mo? Sasabihin mo, Ya Allah, mahal na mahal ko ang anak ko, Ya Allah. Mahal ko ang anak ko. Tayan ko, pakarubilaan ko, awat-apon. Mahal na mahal ko ang anak ko, pero ngayon makita mo na yung apoy sa iyong harapan. Anong sasabihin mo? Ya Allah, kahit gaano ko kamahal ang anak ko sa araw na ito, unahin ang ako. Allahu Akbar. Imagine, yung anak mo na pinagpuyatan mo, yung anak mo na pinaghirapan mo, pag makita mo yung apoy sa iyong harapan, sasabihin mo na, Ya Allah, ihulog mo na siya sa neraka, wag lang ako. Allahu Akbar. At hindi lang yun, pagkatapos mong sabihin sa Allah, Ya Allah, ipasok mo sa impyerno, wag lang ako. Sasabihin mo na, isama mo na yung asawa ko, ihulog mo sa impyerno, wag lang ako. So, nasan yung mga till death do us part? Allahu Akbar. Papugtayan. Subhanallah. At hindi lang yun, pagkatapos mong hilingin sa Allah na mahulog sa impyerno ang
anak ang iyong asawa, hihilingin mo pa, Ya Allah, sunugin mo ang aking kapatid sa impyerno, wag lamang ako, Ya Rab. Allahu Akbar. Tapos na ang anak mo, tapos na yung asawa mo, tapos na yung kapatid mo. Ngayon, ang last na sasabihin mo, Ya Allah, ihulog mo na lahat ng tao sa mundo. Ihulog mo na lahat sa impyerno, Ya Allah. Huwag lang ako. Imagine. Sunugin daw ang lahat, huwag lang ako. Ngunit ang pinakamatindi, ang pinakamahirap, sasagutin ka ng anak mo. Anong sasabihin ng anak mo? Anong sasabihin ng anak mo? Ya Allah, sila man ang naging dahilan kung bakit ako napariwara. Sila man ang nagpaaral sa akin sa English, hindi nila ako pinaaral sa madrasa. Sila man ang naghanap buhay para maging nurse ako, kahit hindi ako marunong magsala, hindi ako marunong magbasa ng Quran. Kaya ngayong araw, Ya Allah, doble-doblehin mo ang siksa sa kanila. Allahu Akbar. Ang anak mo na pinaaral mo, yung anak mo na hindi mo pinadapuan ng lamok, sasabihin niya, Ya Allah, silang naging dahilan kaya ako'y napariwara sa Islam, kaya sunugin mo sila sa impyerno at bigyan mo sila ng doble-dobling mga siksa. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isipin natin ngayong buwan ng Ramadan, it is about time to change. It is about time to change. At ang pag-change, hindi lang tayo mag-change kasi bulan ng Ramadan. Alam niyo po bang nakakalungkot ang mga sisters at mga brothers? Anong inisip? Hindi pa nagsisimula ang buwan ng Ramadan, nag-iisip na ng ano kaya ang isusuot ko sa Eid? Hindi pa nagsimula. Eid na ang inisip. Yung iba naman, ano kaya ang idadahilan ko para hindi ako makapag-ayuno? Siguro may ulcer ako. Ang daming palusot. Allahu Akbar. Kaya mga kapatid, ang paghingi daw ng tauba ay magtauba ka ngayon ay hindi mo na siya babalikan kailanman. So pag nagtaubat ka ngayon at pag tinanggap ng Allah ang iyong taubat, huwag mo nang sayangin. Huwag mo nang sasayangin. Kaya napakaswerte ninyo sapagkat bago sumapit ang Ramadan, napaalalahanan ang bawat isa at hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang lahat ng narinig natin ay isabuhay natin. Inshallah, sabi ng Allah, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Sila yung nakarinig ng magandang balita at isinasabuhay nila. Sila yung mga taong pagkakalooban ng guidance ng Allah subhanahu wa ta'ala. So that's end my presentation. But before that, sabi ko kanina, sino po ang makakasagot ay bibigyan po ng round trip ticket. Are you ready? Ay, walang gustong sumagot. Ayaw nyo? Wala? Libre yan. Libre. Ibibigay ang ticket via Philippine Airlines. Yes, balikan. Baka naman, round trip ticket. Walang sasagot? Tanong muna. Alam nyo, merong umatin siguro doon kahapon. Umatin dito kasi baka maulit yung topic. Hindi ko na ulit yung topic. Magkaiba po yung topic kahapon at magkaiba po yung topic today. Sige, hindi po ako magtatanong. Pero sino po ang malakas ang loob na i-summarize niya into 4 points lang? 4 points lang ang summary na gusto kong marinig sa kanya. Pag na-summarize niya ang sinabi ko kanina, bibigay ko sa kanya ang round trip ticket for free. Kahit saan siya pumunta. O, wag lang sa labas. Kasi free ka lumabas. Bahala ka sa buhay mo, Joe. Yawa! Naam. Meron ba? Meron. Challenge accepted. Yung, no coaching, ha? No coaching. Summary. I think it is 4 or 5 lang na points. Yung summary, kung matumbok mo yung
summary na yan, then congratulations, I'll give you round-trip ticket by a Philippine airline wherever you go in the Philippines. Sige. Yalla. Pwede na may tudigo? Pwede may tudigo. Walang problema. Yes. Ilang taon ka na? Ha? Ang problema, pag nanalo ka, kailangan mo ng chaperon kasi hindi pwedeng lumipad ang 15-year-old. Yes, actually yes. Sinasabi ko na kasi nagpapaano kami ng mga bata eh. Nag-aaral. Anyway, ipa-plug ko din mamaya. Pwede. So, bahala ka na. Pag nakuha mo, pamigay mo na. Is actually, we have to memorize the Quran in 2 years. Yung last remaining year, hindi pa po siya lalabas. Kasi yung last remaining year, i-review niya ang buong Quran. Kasi bago siya lumabas, dapat from page to page, kabisado niya yung Quran. At ang additional niya ay meron siyang, sa last 6 months, meron siyang computer technology. Meron siyang teaching strategy. Meron siyang da'wah strategy. Meron siyang English communication. Para paglabas niya, pwede siyang maging alive teacher. Pwede siyang magturo sa Aisal sa barn. Pwede siyang magturo sa Alive in House. Pwede siyang magturo sa Alive in Public School. Kasi ganun natin dinesign yung mahal. Alam niyo po ba, kung ang ating mga anak pinapaaral natin ng mahal ang ginagastos natin, magkano yung almusal? Mahal. Hapunan. Loan. Barkada. Magkano? Hindi lang kakasya ang 3,000 pesos mo sa isang buwan. So yung 3,000 mo, yung ginagastos mong pagkain ng bata, ibayad mo sa BIQS, libre ka na. Libre ka na sa pagtuturo sa anak mo. Makakapag-aral ng grade 12 ang anak mo, makakamemorize ang anak mo ng Quran, makakapagsalita saan ka pa. All in one. Ilang buhay, ikaw man kasi ang dahilan. Nag-announce si Ustad doon, hindi mo ako pinadala doon. Yan. So I am encouraging everyone, please contact the mag-asawa for further details. Contact ang mag-asawa kasi on July, mag-open po kami ng panibago. Ngayon, meron tayong estudyante na 86 learners, 1 from Pampanga, 6 from Manila, 14 from Palawan, 1 from Bacolod, 2 from Marawi City, and the rest ay in Davao region. So please, sinong gusto, nangarap, na yung anak niya ay makamemorize ng Quran at the same time learning the both education, please send your children to us and we ourselves. See, ako po yung nagtuturo ng teaching strategy because I am a teacher. So, yun, kung gusto nyo matuto ang mga anak nyo, send it to us. Oh, may pabonus. Sa araw ng paghukom, pababasahin ka ng Quran. Mag-start ka sa Suratul Fatiha hanggang Suratul Nas. Pag nabasa ng anak mo from Suratul Fatiha hanggang Suratul Nas, sa dami ng nabasa niya ay laki ng suruga na ibibigay sa iyo ng Allah. Paano ngayon ang alam mo lang ay Fatiha? Minsan pa ang Fatiha ay naging patika. Ay magsasala ka, kulwagauhan. Naubos yung kulwagauhan. Baka doon ka lang sa pintuan ng paraiso. So if you want a greater reward from Allah, send your children to Tahfidh al-Quran. Kung hindi nyo kaya yung malayo, meron namang mga malalaki. Okay? So, this is a challenge, and I hope that you accepted this challenge. May Allah reward you. Jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.